Breaking news! Grabe to, nagulantang si Boying sa big pasabog ng XO Martires. Kumanta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas ang kanyang channel. Huwag niyong kalimutang bisitahin at mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre yung The General's Viewpoint yun. Pagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article ng ABS-CBN News. Ito po yung pahayag ni dating Ombudsman Samuel Martires tungkol sa mainit na issue ngayon na 2016 dismissal order daw ng Ombudsman laban kay Senator Joel Villanueva. Okay, title. Martires says dismissal order versus Joel Villanueva junk in 2019. Okay. Former Ombudsman Samuel Martires on Thursday said a dismissal order against Senator Joel Villanueva had been dismissed back in 2019. Martires' successor, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, earlier in the day said he would ask the Senate to enforce a 2016 dismissal order against Villanueva for the alleged use 2008 Priority Development Assistance Fund or PDAP. But Martires told ABS-CBN News in a text message that he granted the motion for reconsideration of Villanueva which sought to reverse the dismissal order. Ganun palang nangyari. Villanueva also presented excerpts from what appeared to be a 2019 Ombudsman decision which dismissed the malversation case against him. Okay. In fact, there is no probable cause against Villanueva. The signatures appearing on top of his name were obviously forged. The excerpt read. Talaga naman kung na-forge ang imong signature, wala kang kaso. The senator also shared screenshots of clearances from the Ombudsman and the Sandigan Bayan clarifying that he had no pending criminal or administrative cases. Ayan, pakinggan muna natin mga katunay para matansya natin kung ano yung makokomento natin dito si Villanueva. Medyo English kasi. Hindi, joke na. Hindi, pakinggan muna natin. He said his office secured the clearances in anticipation of the filing of cases against what he called fake news spreaders. We already anticipated possible harassment plus fake news, Villanueva added. In 2016, then Ombudsman Conchita Carpio Morales ordered the dismissal from service of Villanueva, a former CBAC party list representative. But the Senate Legal Counsel at the time, lawyer Maria Valentina Cruz, said the Ombudsman has no power to punish or evict from power any member of Congress, citing Section 21 of RA 6770 or the Ombudsman Act of 1989. The Constitution and the Senate rules say only the Senate has the power to suspend or dismiss from the service any of its member after an investigation by the Ethics Committee, she noted.
Senator Vicente Soto, the then chairperson of the Senate Committee on Rules, filed a motion to adopt the legal opinion of Cruz. Okay? So, ayun po ang kwento. So, lumalabas, inimbestigahan yung PDAP. Hindi masyadong nakita yung merits of the case. Nag-order ang Ombudsman Carpio Morales dismissal ni then Congressman Villanueva. Di-dismiss. Kaya lang, yung mga ganon, mayroong palaging motion for reconsideration. So, pag-review, panahon ni Ombudsman Martires, nakita nila na walang probable cause. Na-forge pa ang mga signature. Kaya dinismiss ang Dismiss ang kaso. ibig sabihin, wala nang kaso yung dismissal order, wala na dahil pinabaliwala ng Ombudsman. So, kung gusto ni Ombudsman Remulla nga buhayin, anong gagawin niya? I-dismiss niya ulit yung decision ni former Ombudsman Martires. Ganun ba yun? Teka, ayan inintindi muna natin yung sinasabi ni General Macana, syempre, di ba? Kailangan intindihin muna natin. Syempre, lalong-lalo na English yan. De. Ibig sabihin, na-dismiss na yung mga kaso ni Villanuevang yun. So malinis na siya. Wala na, di ba? Wala na siyang problema. Wala na siyang kaso. O, clear na. Bakit bubuhayin pa ni Boying? Ibig sabihin, parang wala akong tiwala dun sa unang tsaka dun sa mga nag-dismiss ng kaso ni Villanueva. Mas may tiwala ako sa sarili ko, buhayin natin ito. Paano yung na-dismiss na? Na-dismiss na. Bubuhayin mo pa uli. Kaya sinasabi General Macanas, i-dismiss mo rin? Diba? Wala na. Nakakatawa na tayo. Laban, bawi na tayo. Magiging laughing stock na lang tayo. Itong bansa natin. Para kasi nga nangyayari na ito eh. Mga kayo mga kalabang kayo kahit clear ka na, kahit maayos ka na. Hindi ako papayag. Anuhin natin to? Nasa pwesto ko? Parang gano'n. Pahayag pa ni Ombudsman Remulla, ang Ombudsman ay palaging iginagalang. Ganon ang sabi niya. Which I agree. Ang Office of the Ombudsman ay talagang kagalang-galang dahil ito na yung ating bastion of justice para sa mga tao na inaapi ng mga opisyal ng gobyerno na ninanakaw ang ating pera through corruption. Yan tama yung sinabi ni General Macanas. No? Yan ang pinakaano natin na matatakbuhan. Kumbaga sila yung diyan sa mga korupsyon na nangyayari sa mga ganito, ganyan. Ang problema nga, sinabi nga dapat igalang ang ombudsman. Ayun nga, sinabi nga ni General Macanas, dapat naman talagang igalang. So, kahit kami naman, syempre, lahat naman ng opisyal ng gobyerno, gusto naming igalang. Kaso, paano namin igagalang kung hindi naman talaga gumagawa o nagpapakita ng pwede naming ikagalang? Diba? Kumbaga, paano mo igagalang yung isang tao kung siya hindi kanya ginagalang? Ganun lang yun eh. Diba? Ibig sabihin, ang galang-galang mo, tapos, diba? Walang yan naman yung nasa harap mo. Ay di parang jahi naman masyado yun. Kaya parang napaka-awkward naman ng ganun. Sana naman kung gusto nating igalang tayo is magpakita tayo ng mga bagay kung saan dapat tayo igalang. 'Di ba? Napakaraming ang kaso eh. Napakaraming kaso na pwedeng buksan bukod dyan sa mga kaso na yan na matagal nang naresolba. Kahit kay BP Sara nga eh. 'Di ba? Wala tayong makitang cause dyan eh. Kung tutuusin, tong flood control project talaga ang tunay na problema ng bansa natin eh. Yun talaga ang dapat na pinag-uusapan, yun ang
dapat na talagang inuusisa. Kaso hindi wala na tayong nadinig, no? Simula nang naupo si hindi na natin nadidinig. Wala tayong nadinig doon sa sinabi ng mga Diskaya, ni isa doon. Wala. Walang nananagot, nasasabihin na, yung mga binanggit nilang mga sangkot sa flood control project na yan, tatrabahuhin natin yan. Di parang wala ka nga nadinig Puro ang nakikita natin, naririnig na lang natin. Basta pagkalabang ka ng mga tropa ko at ikaw ay maka-Duterte ka ikaw ang una sa listahan ko. But, sa mga nabasa kong comments, depende sa nakaupo, sabi man nila. Kung ang nakaupo, patas, na talagang wala siyang pinapanigan, igagalang namin. Kailan kung ang nakaupo, hindi niya iginalang yung dinala niya sa daig, hindi namin siya iginagalang. So, Tama rin yung comment na yun, depende kung sino ang dapat igalang, kung nakikitaan talagang kagalang-galang. Maraming mga diehard Duterte supporters nagmamahal kay dating former President Rodrigo Duterte na nasaktan. Hindi nila matanggap yung nangyari kay PRRD. He was kidnapped na mismo ang incumbent ambassador to the United Kingdom, Ambassador Teodoro Locsin Jr. in a Facebook post ilang weeks na, 2 weeks ago, sabi niya, PRRD was not arrested, he was kidnapped. Kasuklam-suklam, it's a treason. Pagtratraidor ang nangyari kay PRRD. Salamat po, Ambassador Locsin, sa inyong pananaw. Ako rin, pananaw ko lang ito, opinion ko lang, hindi ako abogado, PRRD was kidnapped. Sinong nag-utos na dalhin siya sa sabi ni SOG Rimulya, siya daw So, igagalang ba siya? Ngayon, na ombudsman na siya? Depende na sa taong bayan. It depends Bigyan on the natin ng situation. opinion, reaction nga nitong post ng Pinoy Trend. Tungkol ito kay Ombudsman Boying Rimulya. Laban bawi. Ay, nakuryente. Kung ano ba. Kanina, nagpayag siya. Kanina umaga na susulatan niya si Senate President Soto para isakatuparan na ang dismissal order na inilabas ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay then Congressman Joel Villanueva. Dapat daw igalang ang igalang ang ombudsman kung ano yung batas, anong utos isundin. So ito ngayon, binawi niya ang kanyang laban bawi. Title, Rimulya hindi na magpapadala ng liham sa Senado para ipadismiss si Villanueva. Bakit? Ibinahagi ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi na matutuloy ang kanyang utos sa Senado na ipadismiss si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Rimulya, na overturned na pala ang utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales matapos pagbigyan ni dating Ombudsman Samuel Martires si Villanueva na nag-motion for reconsideration. Tinawag ni Rimulya na sikreto ang nasabing desisyon ni Martires. Grabe. May narinig akong interview ni Senator Alan Peter Cayetano. Sandali, tingnan ko. Ito, yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol nito, Okay na? Okay. So yung main concern ko ngayon bilang minority leader, bilang tagapagsalita
salita ng minority Senator Alan. bilang isang nasa oposisyon ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na nasa abroad. Napakaraming Pilipino nagka-travel everyday. Pangalawa, yung investment sa ating bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin na-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it, We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, Circus, araw-araw. apektuhan ang image ng ating bansa. I'll give you an example. Yung pag-gising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. Okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya. Yun. Kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. Kumbaga wala na yun eh. Hindi na para pakialaman niya yun eh. 'Di ba? At saka yung pinaparating nga ni Senator Alan Cayetano, napakadaming problema. Wala ngang nananagot dito sa flood control project eh. Oh, tama si Senator Alan. Kaya ako napapabilib kay Senator Alan, yung 10K na sinasabi niya, kinalimutan ko na yan. Kaya kayo mga katunay kalimutan niya na yung pinangako ni Senator Alan na 10K dahil higit pa sa 10K yung ginagawa niyang serbisyo sa atin ngayon. Diba? Kaya ako nawala na yung inis ko kay Senator Alan. Dati naiinis ako kay Senator Alan tungkol dyan sa 10K na yan. Diba? Binira ko pa nga si Senator Alan nun eh. Diba? Kaso nga lang, sa pinapakita ngayon ni Senator Alan Cayetano is bumibilib ako. No? Parang binabawi ko na yung mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Siyempre, kumbaga, parang inisip ko na lang, yung 10K na yon parang ano lang yon, parang technique na lang yon nung eleksyon. Ha? Di ba? Para, gano'n na lang. Para iboto natin, parang gano'n na lang. Pero, worth it naman yung ginagawa ni Senator Cayetano ngayon. Di ba? Kaya nga ang daming problema ng bansa natin eh. Halos, sa mga nabanggit sa flood control, halos walang nakukulong eh. Walang nananagot. Di ba? Ayun ang problema talaga. Yun ang main talaga na dapat tinututukan. Kaso wala eh. Kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative doon ng CPAC Party List. Yun. So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay na pagbabago. Marami Sana all. akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus na palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin Oo. mo, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, Yun. Ayun. Ginugulo ng mga mastermind Oo, yun nga eh. itong nangyayaring investigasyon sa flood control. Kasi, nadadivert eh. Oo. Tingnan nyo to. Napupunta ngayon ang usapan kay Senator Joel Villanueva. Oo. Kaya nga sinabi ko kanina, wala na yung mga sinabi ng mga diskaya, yung mga unang binanggit nila, halos napupunta na sa mga senador yung usapan. Wala na nga tayo na naririnig na, di ba, puro mga congressman yung binanggit ni diskaya, no? Ngayon wala tayo nadidinig na ganun. So, sino naman kaya ang nagbigay ng... O baka, ang alam lang talaga ni Ombudsman Boying, yung dismissal order na ibinaba o dinesisyonan ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yun lang ang alam niya. Talagang hindi niya alam na dismiss yung kaso dahil nga klaro narinig natin forged
hindi perma ni Congressman Villanueva pa noon yung pinakitang papeles. Tapos iba yung buhay party list ang ginamit. Sipak Yung siya eh. nagreklamo. Sipak party yung list. nagreklamo, hindi niya, I don't know, Ochocho. Sibak party list ang nireklamo niya, ang inilagay niya doon na buhay party list. Talagang ang tanong ko ngayon, bakit naman itong si former Ombudswoman Conchita Carpio Morales nagdesisyon niya nga i-dismiss. Anyway, mabuti na lang. Ako, believe ako kay Ombudsman Samuel Marquez. May mga nag-aakusa sa kanya na makadigong daw siya o kailang kanya-kanya tayong pananaw. Oo. One of the best ombudsman nga dumaan sa atin, Ombudsman Marquez. Sayang at nag-retire na siya at sayang at ang pumalit sa kanya ay aywan ko na lang. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Politikang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.